Malapit nang pumasok ang buwan ng Abril at sa buwan na ito, ipagdiriwang nating mga Filipino ang Semana Santa. At alam naman nating lahat na mahigit 80% ng mga Filipino ay Katoliko. At hindi na nakakapagtaka na sa pagpasok ng Semana Santa o ng mahal na araw ay kabi-kabila ang mga tradisyon na isinasagawa nating mga Filipino. Ano-ano nga ba ang mga tradisyon na ito at paano ba ito nagsimula? Yan ang pag-uusapan natin ngayon dito sa Alam Niyo Ba To? Una, Palaspas. Ang linggo ng Palaspas o ang Palm Sunday ay nagmula sa araw kung kailan ginugunita ang matagumpay na pagdating ni Hesukristo sa Jerusalem. Isang linggo bago ang muli niyang pagkabuhay. Ang patunay sa pangyayaring ito ay nasusulat sa Biblia sa mga sumusunod na bersikulo. Tinawag itong linggo ng Palaspas dahil sa mga sanga at dahon ng palma na inilatag ng mga tao sa daraanan ni Hesukristo habang siya ay nakasakay sa asno papasok sa Jerusalem. Pangalawa, Pabasa. Ang pabasa ng pasyon o mas kilala natin sa tawag na pabasa ay isang debosyon ng mga Katoliko sa bansang Pilipinas pagpasok ng mahal na araw. Ang pabasang ito ay minana natin mga Filipino noong 16th century mula sa mga Espanyol na praile na nagpakalat ng paniniwalang Katoliko noon. Ang pabasa ay sinisimulan sa ikalawang araw ng Semana Santa at tuloy-tuloy ito na isinasagawa araw-gabi sa loob ng 3 araw. Ang libro ng pabasa ay nakabase sa buhay ni Hesukristo mula sa kanyang kapanganakan, pagkamatay, at muling pagkabuhay. Ito ay kalimitang tinutula, inaawit, o sa kahit anong paraan ng pagbasa na nanaisin ng grupong magsasagawa nito. Pangatlo, Moriones Festival. Ang Moriones ay isang pagdiriwang sa araw ng Kwaresma na isinasagawa taon-taon sa isla ng Marinduque, Philippines. Ang pangalang Moriones ay tawag sa mga taga Marinduque na nagsusuot ng mga costume na gumagaya sa imahe ng Roman soldiers na nagpahirap kay Hesukristo. At ang pangalang Moriones ay hinango nila sa salitang morion, na isang uri ng helmet na ginagamit noon ng mga Roman soldiers. Ang mga Moriones ay magpapaikot-ikot sa bayan ng Marinduque sa loob ng 7 araw, mula Holy Monday hanggang Easter Sunday. Habang sila ay palibot-libot sa bayan ay sinasagawa nilang kumuha ng atensyon mula sa mga taong nasa paligid nila. Manggugulat sila ng mga tao o mananakot ng mga bata. Pang-apat, Senakulo. Ang senakulo ay kalimitang isinasagawa sa ilang mga probinsya tuwing gabi ng Semana Santa. Ngunit sa lugar ng Rizal, Marinduque, Pampanga at Bulacan, ang senakulo na kanilang isinasagawa ay napaka-espesyal sa dahilang ito ay lubos silang pinaghahandaan at pinaglalaanan ng malaking budget upang maging maganda at kapani-paniwala ang gagawin nilang pagsasadula ng buhay ni Hesukristo. Ang pinakaunang senakulo na naisagawa ay mula sa lalawigan ng Malolos, Bulacan noong 1974 at hanggang sa kasalukuyan ay nagsasagawa pa rin ang grupong Dularawan Bulacan Foundation ng senakulo at ito ay naging panatanan nila. Ang mga gumaganap ngayon ay ang mga anak na lalaki, anak na babae, o mga apo ng mga orihinal na miyembro ng grupo na may edad 7 hanggang 40 taon. Ang grupong ito ay nakapagsagawa na ng mahigit 300 senakulo na hindi lang sa Bulacan, maging sa Manila at ilang kalapit na probinsya. Panglima, Bisita Iglesia. Noong 1553, sa bansang Italy sa Roma, ay sinimula ni Saint Philip Neri
ang pagbisita sa 7 simbahan kasama ang ilan sa mga malalapit niyang kaibigan. At di kalaunan ay nakilala ito ng ilang mga taga-lokal ng Roma at nagsagawa na din sila ng 7 Churches Walk. Sa Pilipinas, matapos ang misa sa gabi ng Huwebes Santo o Biyernes Santo, ay iniiwan nilang nakabukas ang simbahan para sa mga Filipino na magsasagawa ng bisita iglesia bilang kanilang panata. Pang-anim, 7 palabras. Ang 7 palabras o ang 7 last words ay ang pangunahing aktibidad na isinasagawa sa araw ng Biyernes Santo. Ito ay nagsisimula sa simbahan alas 12 ng tanghali at natatapos naman ng alas 3 ng hapon, ang oras ng kamatayan ni Hesukristo. Susundan ito ng prosesyon ng imahe ng mga santo na mga nakabelo ng itim, simbolo ng pagluluksa at ang imahe ni Hesukristo na wala ng buhay. Sa gabi naman na isinasagawa ang prosesyon de Soledad, ang paghahanap ng Tres Marias kay Hesukristo. Ang Tres Marias na ito ay sina Maria Magdalena, Maria Cleofe, at si Maria Jacobe. Pang-7, penitensya. Maraming mga Filipino ang nagsasagawa ng penitensya at magpasa hanggang ngayon, ito ay hindi ini-endorso ng simbahan. Isinasagawa na lamang ito ng ilang mga Filipino bilang kanilang panata o daan sa paghingi ng kapatawaran. Ang tradisyong ito ay nagsimula sa probinsya ng Pampanga noong 1955 at noong 1962 naman ay isinagawa nila ang unang pagpako sa krus bilang imahe ni Hesukristo. Pang-8, salubong. Sa araw ng pagkabuhay o yung tinatawag nating Easter Sunday ay pinagdiriwang natin mga Filipino ang salubong. Maraming mga Filipino ang gumigising ng alas 3 o alas 4 ng umaga para masaksihan ang prosesyon ng salubong. Sa salubong na ito ay daladala ng mga tao ang imahe ni Mama Mary at ang imahe ng muling pagkabuhay ni Hesukristo mula sa magkabilang daan. At magtatagpo na lamang ito sa harapan ng simbahan. Ang itim na belong nakabalot sa imahe ni Mama Mary ay aalisin na lang nila bilang simbolo na ang kalungkutan na kanyang nadarama ay napawi na. At yan po ang tradisyong isinasagawa natin mga Filipino kapag Semana Santa, Mahal na Araw o Holy Week. At kung mayroon man po kayong correction o karagdagan sa video na napanood nyo ngayon, ay maaari po kayong mag-iwan ng comment sa comment section below. At huwag niyo po kakalimutang i-thumbs up o i-thumbs down ang video ito. At shoutout nga po pala kila Axel James Tolosa, kay Jezabeth Nepa, kay Joshua Mejina, kay Kasohide Carmona, kay Mai Seraspe, kay Paloma Tingal, kay Pietro Maximov, kay Roslyn Apilado, kay Yuri Cruzat, at kay Matt Joseph. Salamat po sa panonood at sa suporta ninyo dito sa channel ng Alam Niyo Ba To? At huwag niyo po kakalimutang i-subscribe ang YouTube channel ng Alam Niyo Ba To? At paki-turn on din po ang notification bell ng Alam Niyo Ba To? Para kung sakaling may mga bagong video uploads ako o mga post ay hindi po kayo mapapag-iwanan at lagi po kayong updated. At paki-like din po ang Facebook page ng Alam Niyo Ba To? At maging ang Facebook page ng Mang Ferdy. Salamat po!